ang social media po and internet, the cyberspace po ay talagang heavily used and utilized po ng mga bata yan, lalo na sa pag-aaral, to connect with other children and other people. Pero yun nga po, maraming panganib, ano, na andyan ang online sexual abuse, na andyan ang cyberbullying, marami pong scams na naandyan po sa internet din, ano. And batay nga po doon sa 2022 Disrupting Harm Study ng ECPAT tsaka ng Interpol, 99% daw po ng Filipino children, yung may edad na 12 hanggang 17 years old, ay nasa internet na po. At nung 2021, Kuya Kiko, Ate Precious, yung 95% na nag-internet na mga bata, 20% po ang nabiktima ng online sexual abuse, ano. And in 2021, that's around 2 million children. So nakakabahala po yan. So kung ire-regulate po natin ang internet po, particularly social media, kami po ay nakasuporta dyan, ano, with the meaningful regulation. Tingin ko po marami pong masisave po ng mga bata, no? Kasi yung online sexual abuse kunyari ho, ano, na pinag-uusapan natin, hindi po sa dark web lang po nangyayari yan. Even in the surface web, including social media, batay din po sa study, dun po kalimitan na biktima po ang ating mga bata. Opo, so very interesting po at nabanggit nyo nga po yung mga epekto, lalo na yung online sexual abuse sa ating mga kabataan na hindi sila aware na ito po ay mali at nagiging sila po ba'y kumbaga nabibiktima. Yusek Angelo, ito po bang proposed House Bill po ni Senator Lacson, makakatulong po ba? Ano sa tingin yung epekto nito kung ito'y papasa, no? Lalo na yung overexposure sa ating mga kabataan. Nagkakaroon po ng mental health problem, I believe. Yun. Totoo po yan, Ate Precious. Kung kasi ano yan, yung proposal ni Senator Lacson, we are excited to get a copy. And perhaps we can also help, ano, the Council for the Welfare of Children help in tweaking some of the provisions para po masigurado na makakasama ang mga provision na dapat makasama. Kasi po ngayon, while the Anti-USAID Act yung sa online sexual abuse natin, may mga tech provisions naman yan, ano, na pinag-uutos sa mga telecom companies natin, mga internet providers, na dapat may safety by design yung kanilang mga teknolohiya. Meron pa rin po tayong marami pang kailangan gawin, ano, may mga pagkukulang pa po dyan, yung mga regulasyon ay talagang pinaplansya pa ng ating pamahalaan. Pero kung magkakabatas po na ganito, nauutusan ang mga social media providers po, kunyari, na maging safe ko sa bata. Merong mga safety mechanisms po dyan, may mga filtering, may mga blocking po na mangyayari, saka yung mga take-down po ng mga contents, yan po ay makakatulong sa bata. Yung cyberbullying po na isa pong species ng bullying, matagal na pong pinagbabawal yan. 2013 pa po yung yung Anti-Bullying Act po natin, ano. Pero po, batay po sa datos ng DepEd, nung 2022 to 2023 school year, ang kabuang bullying is 7,000 plus, mga 800 plus dyan, o a little below 1,000, ay cyberbullying. And based on the studies, talaga po yan ay nakaka-apekto sa mental health ng bata po, no? So we are very much excited po dito sa proposed legislation. So in other words, Yusek, Sige, go, Ate Precious, tuloy mo. pabor ho kayo na pumasa po itong proposed bill ni Senator Lacson para ma-regulate po natin yung social media pages o mga website para sa ating minor de edad? Yes, Kong Precious, kasi napakaganda po niyan. Ngayon po kasi hindi lang online sexual abuse, hindi lang cyberbullying, saka yung mga scams, ano. Last year may pinaputok din kaming issues about children's beauty pageant, saka yung photo shoots na ina-upload din yung malalaswang pictures sa mga social media and even private pages, ano. So yan po ay kailangan may kaukulang regulasyon po, may tutungtungan na batas para po ang ating mga LGUs din ay makapag-localize through ordinances, ano. Pero kung wala ho kasing tinutungtungang batas, medyo dyan po nahihirapan at the subnational level po kung paano itulak at i-enforce po.